Ano yun? Yun na yung kanta? Yes. Yes. Hindi na ako. Ba't nila i-inquire? Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong misa ay pamumunuan ni Father Gian Maniago ng St. James Parish. Magsitayo po tayo lahat. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaili. Ngayong linggo ay pinagdiriwang natin ng linggo ng salita ng Diyos. Kaya nga naman ating balikan ang ugnayan natin sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita na patuloy na pinapahayag sa atin. Na ang Kanyang salita ay hindi lamang nanatiling tinig at titik, ngunit naging tao upang makipamayan sa atin. Kaya nga naman suriin natin ang ating mga sarili, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat kumanap sa banal na pagpiriwan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
At sa inyo, mga kapatid, na ako ay manalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami ay maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng ipasmo. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pag-unawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita nang maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipiniliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na iyong Diyos, wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makaririnig? Kung panay tainga lamang ang buong katawan, paano ito makaaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi maituturing na katawan kung ito'y isang bahagi lamang. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisang katawan lamang. Kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahagi waring mahihina, ang siya pang kailangang-kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating pinagaganda. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal, upang hindi magkaroon ng inggitan, at sa halip, ang lahat ay magmalasakitan. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo mang lahat ang iisang katawan ni Kristo, at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay din siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga pagpapagaling ng may mga sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng may mga sakit, magsalita sa iba't ibang wika, o magpaliwanag nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsasalita. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito, buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo, upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot ng lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tuminig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya, at sa mga bulag na sila ay makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Nilulod niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya ay umupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mga wika at salita na tinatago natin sa ating puso't damdamin ay ang mga salita at wika na nanggagaling sa mga taong malalapit sa ating mga puso. Yung mga taong mahalaga sa atin, yung mga taong mahal na mahal natin. Lahat ng kanilang sinasabi, lahat ng kanilang ipinapahiwatig ay mahalaga sa atin. At lagi natin itong natatandaan. Hindi natin nalilimutan at itinatago natin sa ating mga puso. Ang mga salita at tuwika na parating nating naaalala, na parating laman ng ating mga puso, ay mga salita at tuwika na nanggagaling sa mga mahal natin sa buhay. Kaya nga naman, pag merong mabilin sa atin, napapanaw na, o di kaya aalis na, lilisan na, ang kanilang mga salita ay parating nananatili sa ating damdamin. Ngayong linggo ay pinagdiriwang natin ang linggo ng salita ng Diyos. At sa ating mga pagbasa, maririnig natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na kumikilos sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang nanatiling tinig na ating naririnig, o di kaya titik at mga letra na ating nababasa. Ngunit ito ay sumusuyod sa ating damdamin kalooban dahil sa buhat nitong mensahe para sa atin. Katulad ng mga salitang hindi natin alam, yung mga salitang banyaga, na kapag narinig natin kung minsan, kahit maganda ang tinig, kahit maganda ang itsura ng pagkakasulat, nananatiling walang laman dahil walang mensahe, dahil hindi natin naintindihan.
Ngunit ang salita ng Diyos ay nakiisa sa atin. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang naging tinig, na natiling titig, ngunit naging buhay para sa atin. Doong salita ng Diyos ay nagkatawang tao sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang ating pagbasa ngayon, lalong-lalo na sa Ebanghelyo, pinapakita sa atin dito ang simula ng pagministeryo ng ating Panginoon dito sa mundo. Ito yung simula ng kanyang pagpapalaganap ng mabuting balita, pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. At paano niya ito sinimulan? Sinimulan niya sa salita ng Diyos. Then pinapahiwatag na sa ating Hesukristo dito na siya mismo ang kanyang pagkatao, ang kanyang buhay na ipapamalas sa atin ay salita ng Diyos. Itong ating ebanghelyo, marahil ang iba sa atin ngayon lang ito narinig, lalong-lalo na yung unang yugto. Ang tawag dito, ito yung pasimula ng ebanghelyo ni San Lucas. Kaya intro, yung prologue ni Saint Luke. At dito makikita natin paano bang sinusulat ito ni San Lucas, yung sanaysay ng storya ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo para ipakilala sa atin at ipaalam natin sa atin kung paano ginawa ng Diyos na iligtas tayong lahat. Kaya nga sabi ni San Lucas, sinalaysay niya ito matapos niyang pagnilayan, matapos niyang pag-isipan, upang ilatag sa atin kung paano ang pagkakasunod-sunod ng mga yugto ng buhay ng Diyos, buhay ng ating Panginoong Hesukristo, noong ang salita ng Diyos ay naging tao. At dito makikita natin sa unang yugto, sabi ni San Lucas, sinusulat niya ito para kay Teofilo. Sino nga ba si Teofilo? Ito ba ay isang tao? Ano ba ang kanyang gampanin na tungkulin noong panahong iyon? Alam niyo, pag binalikan natin ng wikang Griego, ang wikang Griego, yun yung original na language ng Bible. Yung ating scriptures, original siyang sinulat in Greek. Pag binalikan natin original na yun, ang salitang Teofilo ay hindi lamang pangalan, ngunit ito ay may kahulugan. Ang Teofilo, ibig sabihin niyan ay lover of God. Ang taong nagmamahal sa Diyos. Ang siyang lubos na umiibig sa Panginoon. Kagaya ng sinabi natin kanina, kahit na paulit-ulit natin marinig ang salita, ang wika na nagagaling sa isang tao, kung yung taong yon hindi malapit sa ating puso, baliwala lang ang kanyang mensahe. Kung ang kumakausap sa atin yung hindi naman natin kilala, yung wala naman siyang pakialam sa buhay natin. Ano man ang kanyang sabihin, hindi natin matatandaan. Hindi natin maitatago sa ating mga puso. Pero ang banal na kasulatan, lagi tayong naantig. Dahil ang salita na ating naririnig ay nanggagaling sa siyang nagmahal sa atin. At nanggaling sa siyang binabahal natin. Kaya nga itong Teofilo, pwede maging symbol, maging sign para sa ating lahat. Tayong lahat na umiibig sa Diyos ay Teofilo. Mga taong umiibig at patuloy na nananawagan sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, pag narinig natin ang kanyang salita, naantig ang ating mga puso. Nagkakaroon ng laman ng ating mga puso. May dating sa atin at ito ay naiiwan sa ating kalooban. Kaya nga mga kapatid, dito din sa ating mga pagbasa, pinapakita sa atin kung ano ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nehemias, kinikwento sa atin doon kung paano matapos bumalik ang Israelita sa kanilang lupain, matapos na sila'y maligaw sa ibang lugar dahil sinakop sila
ng mga dayuhan, ay ang unang nilang ginawa ay tinipon nila ang banal na kasulatan. Lahat ng natirang meron sila matapos ang digmaan. At ang ginawa ni Ezra, isang pari, ay ipinahayag niya ang salita ng Diyos mula umaga hanggang gabi. At dito naantig ang puso ng mga Israelita. Kaya ang iba sa kanila, kung babalikan natin, ay nakita nila yung sarili nilang umiiyak. Dahil nakita nila ang kilos ng Diyos sa kanilang buhay simula pa nung una. Dito makikita natin na ang salita ng Diyos ay hindi lamang tayo tinitipon bilang isang bayan. Tinitipon bilang isang sambayanan. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagiging buhay sa ating kanya-kanyang mga buhay. Kasi kung ating babalikan ang salita ng Diyos, ay hindi lamang yung itong nakasulat. Ang salita ng Diyos ay yung kung saan merong buhay. Kung saan naroroon si Jesus, naroroon ang salita ng Diyos. Kaya kung tutuusin, kahit hindi natin matandaan lahat ng nakalagay dito sa Biblia, nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Kasi nabubuhay tayo kay Kristo. Parati tayong nakakapit kay Kristo. At matapos tayong matipon ng salita ng Diyos, ano ang isang realidad? Sa pagkakaisa at pagsasama-sama ng isang sambayan ng Kristiyano, makikita natin na marami tayong pagkakaiba. Sabi ni San Pablo sa ating pangalawang pagbasa sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, katulad ng isang katawan, binubuo natin ang katawan ni Kristo. At si Jesus ang ating ulo. At katulad ng isang katawan, marami itong bahagi at hindi magkakapare-parehas. Kagaya nating isang pamayanang nagkakaisa. Ang diwa ng tunay na pagkakaisa ay hindi yung kailangan pare-parehas tayo. Hindi yun. Hindi yung kailangan na magkakamukha tayo. Kailangan kung ano meron ka, meron din ako. Kailangan kung ano ang kaya mo, kaya ko din. Hindi ganon ang diwa ng pagkakaisa. Kundi ang diwa ng pagkakaisa na pinapayag sa atin ng Panginoon na kahit na tayo ay magkakaiba, tayo pa rin ay nagsasama-sama. Dahil ang pagkakaisa ay hindi nabubuhay doon sa pagkakapare-parehas, ngunit ang pagkakaisa ay umiikot doon sa pinupuno natin ang bawat isa. Kung ano ang meron tayo, tutulungan natin ang ibang may kulang nito. At kung ano ang kakulangan natin, pupunuin tayo ng ibang kasama natin. Kaya nga katulad ng isang katawan na hindi lahat puro mata, hindi lahat ng bahagi puro ulo, hindi lahat tayo pwede maging kamay o kaya pwede maging paa. Isipin na lang natin kung anong magiging itsura natin. Ngunit sa kabila ng ating pagkakaiba, tayo nagsasama-sama. Pinupuno natin ang kakulungan ng bawat isa. Tinutulungan natin ang bawat isa ayon sa ating kakayanan. Kaya nga mga kapatid, itong pagkakaisa na ito, kung babalikan natin ang Ebanghelyo, ito ay nagdudulot sa atin ng kapayapaan. Ang binasa ng ating Panginoong Jesucristo noong binuksan niya ang aklat ni Propeta Isaías, sabi niya, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hiniran niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya. Ipahayag sa mga bulag na sila ay makakakita. Ipahayag sa mga pipi na sila ay makakasalita. Ang pagkakaisa, pagsasama-sama natin, pagtutulungan natin ay nagdudulot sa atin ng kalayaan. At sa tulong ng pagpapayag sa atin ng pagliligtas ng Diyos, ay tayo ay dinadala niya sa kaganapan ng ating kaligtasan. Sa kapunuan ng ating pagka maging malaya. Pero mga kapatid, kung minsan isipin din natin sa buhay natin,
hindi tayo nagiging tunay na malaya. Hindi tayo nagiging tunay na malinaw ang ating paningin. O di kaya malinaw ang ating pandinig. Kasi kung minsan, hindi natin hinahayaan ang sarili natin maging malaya. Lalong-lalo na kung patuloy tayong kumakapit doon sa mga bagay na hindi naman dapat para sa Diyos. O di kaya paulit-ulit tayong nahulog sa parehas na kasalanan. Paulit-ulit tayong nagkakaroon ng pagkakataon na hindi natin binibigay ang ating sarili upang mas umibig at upang maglingkod. And lahat tayo nakakaranas ng ganito. May kanya-kanya tayong limitasyon. May kanya-kanya tayong kahinaan. May kanya-kanya tayong kinalakihan na hindi natin kayang bitawan kaagad-agad. Pero ang mensahe sa atin ng Diyos ay tayo pa rin ay binibigyan niya ng pag-asa. Bakit ba hindi maganda at maayos minsan ang buhay dito sa mundo? Bakit hindi perpekto ang buhay natin dito? Bakit hindi tayo nagiging tunay malaya? Bakit hindi tayo nagiging tunay na may malinaw na paningin, malinaw na pandinig? Kasi ang mundo na ating tinitirhan ngayon na hindi perpekto. Mararanasan lang natin ang lubos na kaginhawaan, ang lubos na kalayaan kapag nakarating na tayo sa ating hantungan. Iyon yung makapiling natin ang ating Panginoon sa kalangitan. Habang nabubuhay tayo dito sa mundo, makakaranas tayo ng pagkakabigo. Makakaranas tayo ng pagkatalo, o di kaya kung minsan tayo ay hindi nagiging tunay na malaya dahil meron mga bagay na hindi natin kayang bitawan agad. Ngunit darating ang pagkakataon, darating ang oras, ang tamang panahon. At sa oras na iyon, natitipunin tayo ng Diyos sa kaganapan ng ating mga buhay sa kalangitan. Doon mararanasan natin na ang buhay ay perpekto kasama ang ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sumasampalataya ako kay Kristo. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinakot sa krus na matay ni Pilip. Nanakot sa kinaroroonan ng mga limao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang parilito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagsimula ng misyon ni Kristo na ipahayag ang paghahari ng Diyos, dumulog kami sa iyo, Ama, upang kami ay maging instrumento rin ng pagpapalaganap ng kanyang misyon. Kung tiwala kami dumudulog sa iyo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, ipahayag nawa nila ng may tapang at paninindigan ang panawagan ng kaharian ng Diyos, ang magsisi sa kasalanan at mamuhay ayon sa iyong mga utos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng ating bayan, masalangin nawa nila ang diwa ng kaharian ng Diyos, ang katotohanan at pag-ibig. Makapaglingkod nawa sila nang hindi iniisip ang pansariling interes. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na dumaranas ng pagsubok sa panahon ng pandemya, bigyan mo nawa kami ng sapat na lakas na harapin ang mga pagsubok sa buhay sa pamamagitan ng aming pagkapit sa salita at katawang nagbibigay buhay.
Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Para sa bawat mananampalatayang Kristiyano, maging sandigan, lakas at inspirasyon nawa namin ng iyong salita, O Diyos, nang kami maging banal at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Bigyan mo kami. Para sa mga nagdadalamhati, dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa sila ng kalinga sa mga taong handang tumulong at dumamay sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Isama din po natin sa ating panalangin ang kaluluwa ni Crisanta Maceda. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Ama, tingin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ng iyong salita. Papanibaguhin mo kami upang kami ay tunay na maging kawangis mo sa kabanalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon sa paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at kalakalan sa kapitbahay at sa sambayan ng mga banal. Ama naming lumikat, tanggapin mo ng malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ng iyong dulot, kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtas sa iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitan katawan mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen, na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako ng sundin ng loob mo at kapiling ng sambay ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawat at papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Abalingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nainlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
sa pagpili ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapaihag ng tagapagligtas namin si Yeso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo, At sumayin. magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inanihan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahali, pagkaloobang sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay na ginawa namin, may karangal ang iyong pagpapala sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Yeso Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, kumayo ngayong taglay ang mabuting balita ni Kristo. Salamat sa Diyos.